Magandang gabi po sa ating lahat. Praise God dahil parami na po talaga tayo ng parami sa midweek. At yan naman po yung ating yung ating call bawat linggo na lagi po tayong magkakasama dahil nga sa heaven, tayo rin po ang magkikita. Ayun po. Kaya ngayon pa lang, yun po. Yun na po yung ating gawin. At hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa dahil tumatakbo po yung oras natin. But ang ating pong topic for tonight ay about sa outreach. Ayan. At nung Sunday po, in-introduce na po sa atin ni Pastor Boy kung ano po yung outreach. Sabi ko nga po, parang every year, ganito po yung ginagawa natin. Minsan iniisip po namin mga preachers, ano bang pwede pang i-share? Ano bang bago? Parang gano'n na pwede namin. Kasi parang lagi-lagi na po tayong nag-uusap ng ganito taon-taon. Pero ang nais po ng Lord, talagang fresh pa rin yung yung salita po niya. And yung tema nga po natin ngayon, all about excellence. Yan. So sabi, hindi lang pala tayo dapat sumasamba, hindi lang tayo dapat nag-outreach, pero we will do it with excellence. Yun. So, outreach. So, ang atin pong pag-outreach minsan, minsan, alam mo na nga kasi sabi natin, ang dami-dami na nga pong nagsasalita about this. Every preacher, yan, 3 months po yan, natatakbo this quarter, ay puro outreach po, unless otherwise, sabihin ng Panginoon, iba po ang ibigay nating mensahe. But, ito po yung nais natin, but sometimes, ito po yung bagay na parang, sige, sis, alam na namin yan eh. Alam na namin yung essence niyan, bakit yan mahalaga, pero, di ba, kahit po alam natin, still, hindi pa rin natin magawa. Hindi pa rin po natin magawa. So, sometimes, ang issue po doon is not really yung ability. Kasi, of course, yung iba po ang sinasabi, hindi ko yan giftings. Yan, may mga giftings pa silang terms, ganyan. Or hindi ako magaling dyan, hindi ako magaling mag-share, hindi ko alam kung paano, ganyan. Hindi rin po, sometimes, although yung iba naman po ang issue, availability. Hindi ako available sis, ganyan. Medyo, busy ako sa work, ito yung schedule ko, hindi ko na alam kung paano ko isisingit yung outreach. And understandable, but sometimes hindi po ability and availability yung issue, but rather, it's just that hindi po tayo motivated. Amen. Diba? Minsan, hindi mo lang talaga nakikita yung need. Hindi mo lang nakikita yung part mo doon sa outreach. So yan po yung ating i-address tonight. Ang ating pong i-address ay issue ng motivation. So, kasi naniniwala po ako doon sa kasabihan, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan actually, di ba? Wala akong time, pagod ako, may sakit ako, may ganyan. Ang dami. Pero pag gala, pag swimming, pag family day, ang aga, 6 a.m. Kita-kita na nandyan lahat, no? O, di ba? Dala-dala yung mga pagkain, mga foods. Pero pag outreach, nasa na? Nasa na sila? Anong oras na? 10 o'clock na? Bakit wala pa dito? Ganyan. So, ayun po, issue yun ng motivation, kapatid. Kasi, bakit ka motivated sa swimming, pero hindi sa gawain ito ng Panginoon? Bakit ka tinatamad na tamad? Ayan. So, naniniwala po ako, di ba nga, pag gusto may paraan, pag ayaw may maraming dahilan, pero sa outreach, kapag tama ang dahilan, kusa kang gagalaw. Hindi magka-rhyme, pero yan yun na. Tama. Kapag tama po ang dahilan, kusa po tayong gagalaw. So yun po yung ating pag-uusapan tonight. At ang title po natin ay ito, Loved People, Love People. Yan. Very pink. Love people, loved people. Kasi alam po natin, yung kasabihan, hurt people. Ibig sabihin, kapag ikaw ay sinaktan, malamang sa malamang mananakit ka din. Pero sa atin po, ngayong gabi, love people,
love people. Kung ikaw ay yung Kristiyanong nakaramdam ng totoong pagmamahal mula sa ating Panginoon, yun po yung ating gagawin sa ibang tao. Amen. Amen. So yan po yung ating main idea for tonight. If we truly receive the love of Christ, it becomes a force that moves us to love others. Kapag daw po natanggap po natin ng totoo, huwag niyo pong alisin yung truly receive the love of Christ, it becomes a force that moves us to love others. Yan. Doon po tayo kukuha ng lakas, ng motivation. Ano po? So, ang atin pong text for tonight ay manggagaling sa 2 Corinthians 5:14-15. Maikling verse lang po to kung gusto niyo pong buksan sa inyong mga Bible for your version na gusto po ninyo. But ang nakalagay po dito ay NIV version. So, basahin po natin 2 Corinthians 5:14-15. For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Amen. Tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ng iyong banal na pangalan, O Lord. At maraming salamat, Lord, sa lahat po ng aming mga ginawa before this message, Father God. True enough, Father God, nagmumove po yung iyong banal na Espiritu sa aming pong bahay, sambahang ito. Patuloy ka, Lord God, namin itinataas, tinatanghal, hindi lamang sa aming pag-awit, hindi lamang sa aming mga testimonies, mga praises, mga sitwasyon sa buhay namin, nakikita namin, Panginoon, yung paggalaw mo. Pero ngayon, Panginoon, yung pinapakita mo sa amin, pinapaalala mo sa amin kung paano yung pagmamahal mo, yung concern mo, yung galing mo, Panginoon, para sa iyong mga anak, Lord. Ito po yung nais ninyo para sa aming gawin, Panginoon. Ang ibahagi itong mga salita mo, Lord God. Ibahagi yung pag-ibig na na-receive namin sa inyo. At nawa, Panginoon, patuloy naming maunawaan ang mensaheng ito. Ayan. O, diba? Nalobat po yung mic, pero ang Kristiyano po ba ay nalolobat ngayon? Hindi. Sana po, no? Yung mga battery lang po natin yung bibigay, pero hindi po tayo. Ayan. Praise God, dun sa mga kapatid po natin, no? Marami po tayong mga kapatid nakakaramdam ng iba't ibang kasakitan, iba't ibang mga nararamdaman po, no? Pero ang mga Kristiyano talaga nandyan po yung hindi lang resilience, pero yung pagtitiwala talaga sa Panginoon na dakilang manggagamot. Sabi nga po, no, the joy of the Lord is our strength. Amen. Amen. Yan. Yan yung pinanghahawakan ko nung isang beses na sobrang pagod na pagod ako. Sabi ko, grabe Lord, wala nang sunod-sunod yung activities namin. Tapos yung line up sa amin, the joy of the Lord is my strength. O, diba? Wala. Hindi ka hindi ka makakaangal. Diba? Yan po. So, tingnan natin, no? Ito po kasing 2 Corinthians, binasa po natin. Isa po ito dun sa mga sinulat ni Apostle Paul. At kilala po natin si Apostle Paul. Kung sa pagod at pagod lamang po ang pag-uusapan, hindi lang po pagod. Napakarami po niyang pinagdaanan sa kanyang buhay. Ayan. At alam po natin yan, letter po niya yan sa mga Korinto. Pero tingnan po natin yung buhay niya ni Pablo. Kung ano po yung mga napagdaanan po niya sa kanyang buhay. Siya po ay ilang beses, 5 times na pinahirapan, 40 lashes minus 1, di ba? And then, 3 beses pinagpapalo, yan. Tapos, may isang time daw po siya po ay pinagbabato, hindi stone to death, kasi nabuhay siya di ba? Stone and left for death, dun sa, bayan po ng Lystra.
And then, ano pa ang pinagdaanan ni Paul? Shipwreck, ayan. 3 beses daw po siyang lumubog yung barko. Ayan. Buhay pa rin si Paul. Hindi lamang po yun, ano? He lived often po, no, nagugutom. Meron pa po siyang sinabi dun sa isa sa kanyang mga sinulat, siya po ay nilalamig, nauuhaw at hubad. Yan, dahil minsan po sila ay nasa kulungan, nasa bilangguan, sa prison. But also, wala na po siyang yung mga close niya po dati, di ba dati po mataas yung position niya. Siyempre, inabandona na po siya ng lahat ng yon, mga kaibigan. Yung mga Hudyo naman na kanyang miniministeryuhan, kine-question yung kanyang apostleship. So, ang dami, meron ding mga tao na umahatake sa kanya, nagpe-persecute sa kanya. And bukod pa doon, sa physical, sa social na mga struggles, meron din po siyang internal struggle. Anong internal struggle niya? Pinagpe-pray niya kay Lord, no? Tanggalin mo na to, torn in the flesh. Pero hinayaan po ng Lord yun, no? He lived in permanent weakness so that God's power will be visible po sa kanyang buhay. So yan po ang buhay ni Paul. So kung tayo po ay umiinda sa mga bagay, na nangyayari sa ating buhay ngayon, nakakahiya talaga na tunay sa mga kay Apostle Paul at sa early Christians. Pero hindi naman po tayo nagko-compare, Tinitingnan po natin kung ano yung sitwasyon niya at nasasabi po niya, doon sa binasa po natin, sa 2 Corinthians 5:14-15, sabi niya doon, dineclare niya, bakit kaya in spite sa lahat ng to, ng napagdaanan mo, lahat ng pagdurusang to, paghihirang to, patuloy pa rin po siya na nagpo-proclaim ng gospel ng Lord. Ang sabi lang po niya doon, for the love of Christ compels me. Yan. So yun po yung una nating punto for tonight. Love that compels. Yan. Hindi po sinabi ni Paul, sige, dahil sa pagmamahal ng Lord, ito try ko yung best ko na mag-minister. Hindi po niya sinabi na medyo pipilitin ko na mag-minister, pipilitin ko na i-proclaim yung gospel ng Panginoon. Hindi po niya yun sinabi, but according to him, he is compelled. Ayan. Ano po bang ibig sabihin ng compel? Ayan, hindi po yan yung sinasampa. Alam ko po yung iniisip nyo, kapatid, pero hindi po yun. Iba po, English. Compel, ayan. Compel means it is an irresistible feeling, yung conviction mo, it drives you na parang wala na pong ibang option. Wala ka ng ibang gagawin. Hindi basta yung tinutulak ka, fino-force ka. Ang ibig pong sabihin ng compel, hinihila ka. Parang ito na ito yung hindi yung parang napipilitan ka, hindi po, but more on ginugusto mo, na gawin, it drives you to do it. And ang sabi po natin, kapag totoong nauunawaan mo ang pag-ibig nga ni Jesus, hindi mo na kailangan ng magpupush sa'yo na ibang tao. Kasi minsan, tayo po, naghahanap po tayo ng ibang tao, kailangan ko nang mag-encourage sa akin, kailangan ko nang magpupush sa akin, ganyan. Kailangan ko ng someone na magsasabi sa akin, babe, kaya mo yan. Mga kabataan, kabataan po. No, love, galingan mo mag-serve sa Lord. No, hindi po yan natin kailangan because yung pag-ibig po ni Kristo, that is enough, mga kapatid, to push us. Hinihila ka nito to serve God and to serve others. So ito pong pag-ibig na ito ni Jesus, doon pa po sa ating mga mapapag-aralan mamaya, it drives us, it forces us, it controls us, na wala na po tayong other option, kundi sumunod sa Lord at maglingkod sa Kanya. So mga kapatid, ito po yung tanong po natin for tonight. What is controlling your life right now? Ano po ang nagko-control sa life mo ngayon? Is it your fear? Is it
your comfort, maybe yung business po natin, or yung pag-ibig po ni Kristo. Yan, wag niyo na po yan sagutin. Baka anong oras po tayong Pero yun po yung una, love that compels. So pangalawa po, love that is received. So, ang punot dulo po ng sinasabi dito ni Pablo, mga kapatid, is yung finished work ni Jesus sa cross. At yan po yung sinelebrate natin last week, the cross of Christ. So, mga kapatid, hindi po natin talaga, di ba, lagi na po natin ito naririnig, hindi mo kayang ibigay ang something na hindi mo pa natatanggap, nararanasan. So, how can you preach the gospel kung ikaw mismo hindi mo pa or hindi pa buhay sa'yo yung gospel? Mahirap po yun. Kasi kapag po tayo ay nagpo-proclaim ng word of God, we are witnesses of God. Amen po. At sa korte po, mga kapatid, kapag sinabing witness, hindi po pwedeng tatayo ka po doon sa harap ng judge, sa harap po ng mga nasasakdal, ng mga abogado doon, sa harap ng mga nanonood ng jury, at sasabihin mo, yung krimen ay nasabi sa akin ni ganito, totoo siya ang pumatay. Hindi po yan admissible sa korte, mga kapatid. Kasi, hindi ka po witness. Ang tawag po doon, chismis. Sinabi lang po sa'yo na siya yung pumatay pero hindi mo nakita, hindi ka eyewitness. And yan po yung sinasabi natin, Same thing sa Kristiyano. Hindi po ibig sabihin na sinabi lang sa'yo ng kaibigan mo, sinabi sa'yo ng nanay mo mabuti ang Diyos, sinabi sa'yo ni pastor, ang Diyos ay nagpapagaling. Pero ikaw, hindi mo pa nararanasan sa buhay mo. Tapos sasabihin mo sa ibang tao, mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay dakilang manggagamot. Ayan. Mag-fade po yan, mga kapatid, because hindi mo pa naranasan. So, i-embrace po natin yon dahil ito po yung sinasabi ng Panginoon, Romans 5:8, God demonstrates His own love for us. While we are still sinners, Christ died for us. And minsan po, hindi po natin magawa yung mga pinapagawa ni Lord sa atin, hindi dahil wala pang timing, sabihin natin, hindi ko pa time mag-ministry or wala pang opportunity, kasi ang dami-dami na pong opportunity, Hindi rin naman sa hindi ka pa prepared, kasi ang dami-dami na po nating preparation na ginagawa, preparation na available, at mga tao na pwedeng tumulong sa atin to be prepared. Pero it's just because hindi po malinaw yung cross sa ating buhay. Minsan, yun po yung kulang. Kahit tayo, hindi pa rin tayo convinced na tinapos na ni Kristo lahat. Sabi, it is finished. Tetelestai. Ayan. So, ito po yung problema. Dahil yung cross, hindi po natin nag-grasp kung gaano po kalawak yung sakop nitong pangyayaring ito, Because of the cross, kapatid, kaya mong magpatawad. Because of the cross, kaya mong umibig, kaya mong magmahal. Because of the cross, we can have compassion sa ibang tao. Because of the cross, kaya nating maglingkod. Bakit? Kasi ginawa yung lahat ng Diyos sa atin . Diba? Yan po yung naranasan natin sa Panginoon. And so, dahil sa cross, mga kapatid, kaya din natin yung gawin sa iba. So, when we serve, lagi po tayong babalik at babalik sa cross ng Kalbaryo. Amen. Yan. Amen. Ginigising ko po kayo kapag, amen. Amen po, ganon. Yan. So, hindi po tayo titingin sa ating kapatiran. Ayan, sasabihin, ang dami-dami namang sinasabi nito ni Sis. Kasi hindi pantay-pantay yung mga plato. Hindi pantay-pantay yung pagtakal mo ng lugaw.
Hindi pantay-pantay yung upuan. Dapat kasi ganito, ganyan. Meron po talaga mga taong ganun. Pero kapatid, focus po tayo sa misyon. Focus sa cross. Ito po mga bagay na ito, pwede po yung hindi na natin pansinin eh. Hindi naman natin sasabihin na ignore mo na si kapatid na nagsasabi nun. Pero ibig ko po sabihin, wag po natin yung dadamdamin. Wag po natin yung titingnan. Kasi magpo-focus po tayo, saan? Doon po sa ating reason kung bakit po natin ginagawa ang lahat ng mga bagay na ito. At ito po ay yung compassion natin sa ating mga kapatid. It's the cross of Christ. So, let us remember, a heart that forgets the cross will lose compassion. Ayun po. A heart that forgets the cross will lose compassion. Sometimes, kapatid, ayan, nawala din siya. Sometimes, kapatid, yan po ay nakakalimutan natin. At yun po yung start ng burnout, di ba? Yung napapagod, tinatamad ka na, hindi mo na ako attend, ganyan. So, yan po yung yung start na hindi ka na uma-attend sa fellowship, tapos hindi ka na uma-attend sa church, hindi ka na nagbabasa ng Word of God, hindi ka na nagpe-pray, and then makita mo ang sarili mo, malayong-malayo ka na pala sa Lord. Pero ikaw lang po yung lumayo, di ba? Kasi nalimutan po nating tumingin, nalimutan po nating i-focus yung ating mga mata sa cross of Christ. So itong love nga po to, ano po yung una? Love that compels. Pangalawa, love that is received. And then pangatlo po, love that transforms. Kapatid, kasi ito pong love na ito na na-receive po natin, hindi lang po niya chine-change yung feelings natin, pero binabago rin po niya tayo. So love that transforms. And ang sinasabi po natin ngayong gabi, Jesus died for us that we might die to ourselves. Namatay po si Jesus para sa atin upang tayo rin po ay mamatay. Saan? Sa ating pong mga sarili. So that's why, ang sabi po ni Jesus, carry your cross daily. Yun po yung pagsunod sa Kanya, carrying our cross. And it involves self-denial. Ito mismo yun, no? Yung carrying your cross, it's denying oneself. So, if you admit na inaccept mo na po si Jesus, yung buhay pala natin, kanino po? Hindi na sa atin. Yung buhay po natin, hindi na sa atin. Kanino na siya? Kay Lord. Bakit? Binayaran na niya yung buhay natin. We are doomed to suffer in hell. Pero mga kapatid, tinubos po niya tayo sa ating mga kasalanan. And this is one of my most favorite verses. Wala namang bias, pero favorite verses ko to, Galatians 2:20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. Yan po, kung hihimay-himayin natin, kasama na po pala tayo, na namatay kay Kristo. At tayo, hindi na tayo nabubuhay, but si Christ po nabubuhay na sa atin. And that's why we should live by faith. Dahil po sa ginawang ito ng ating Panginoon. Mga kapatid, kwento ko lang po. Ako po ay isang introvert. Alam niyo po ba yon? Ayan. Sometimes, kasi minsan nagpapakilala ako introvert, hindi na po sila convinced. Hindi. Pero kung kilala niyo po ako dati pa ng mga kabataan, talagang hindi ko po kayo titingnan, hindi ko po kayo kakausapin. Bakit ba? Paki ko po sa inyo. Ganyan. So, ganun po yung aking, yung aking pong personality. So, and nung nagsimula na po akong mag-aral, mag-attend ng WLI, naka-attend po ako ng isang lecture ni Pastora Inday. And I praise God kasi ginamit yun ng Panginoon sa akin. And ang naaalala ko po nun ganito,
Kasi iniisip ko po noon, kasi dati naman po, wala namang introvert, extrovert, ambivert. Wala naman. Ano lang yan dati? Mahiyain tsaka walang hiya. Di ba? Ganun naman po dati. Ngayon na lang, ngayon na lang po nagkaroon ng mga ganyang-ganyang terms, na naabutan natin. Wala pa yan dati. So, mahiyain. So, makapalang mukha. Ayun po. Pero yun po, si Pastora Inday, siya is someone na nag-encourage talaga sa mga kabataan na huwag maging mahiyain. Tinatanong niya kami isa-isa, bakit ka ba nahihiya? Ganyan. WLI po yun, parang teaching, ganyan. Bakit ka ba nahihiya? Alam mo ba na ang hiya is a form of pride? Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi, syempre po, nung tinanong kami nung bakit ka ba nahihiya? Hindi po kami sumagot kasi nga nahihiya nga kami, di ba? Bakit ka nahihiya? Wala pong sagot noon. Pero yun po yung sinabi niya. Alam mo ba na ang pagkahiya is a form of pride? Bakit? Kasi takot ka na ma-reject. Takot kang tawanan. Takot kang lokohin or biru-biruin. Yung parang tutuksohin, ganyan. So, bakit ka nahihiya? Diba? Kasi kung titingnan nga po natin, sometimes we hide or we are shy because of the sins in our life. Diba? Yung mga unconfessed sin po ng ating buhay na hindi natin mailabas. Kaya yun po yung effect. Kaya parang ang effect nun, mahihain ka. But yung iba naman, yung past mo, kasi kilala ka ng tao na ganito, ganyan, baka kung anong iisipin niya sa akin, ganyan. And then, or presently, broken ka. So, nahihiya ka kasi parang hindi ka malakas, hindi ka masayahin, hindi ka katulad nila. Kasi sobrang, yung mga youth po namin dati, isipin niyo po katulad po ni Lenlen lahat. Ganun po energy. So, ako po, hindi po talaga ako makasabay. Sabi ko, grabe, saan nila kinukuha yun? Sabi ko, so, ayun po yung pero nung naisip ko nga po, oo nga, itong pagiging mahiyain pala, somehow, nagiging identity ko siya. So, nung naintindihan ko po yun, unti-unti ko pong ginagawan talaga ng paraan para mapawi po talaga yung hiya ko. And then, ayun nga, iniisip ko, ano bang ginagawa ko? Pinapatunayan ko ba yung sarili ko? Hindi na naman ako yung ako. Kasi ano po yung sabi ng Panginoon, di ba? 2 Corinthians 5:17, favorite ni Pastor to If anyone is in Christ, he is a new creation. Ano po yung dati? Wala na. The new has come. So, ito palang sarili ko, hindi na ako ito. And then, katulad po nung inawit natin kanina, it's not about us, it's all about Jesus. Siya na po yung focus, siya na yung center. That's why, kung mahihiya ako, di ba, parang yung sarili ko pa rin yung iniisip ko. Ayan. So, takot ako magkamali, takot ako sa image ko, tatawanan po nila ako, ganyan-ganyan, lolokohin nila ako. So, yun po yung iniisip ko dati. So, talagang still, mga kapatid, nandun po yung pagtayo ko, dun sa calling, pagtayo ko dun sa faith, because sinasabi ko lagi sa sarili ko, bakit ba ako mahihiya? Hindi naman yung sarili ko yung binibigay ko, hindi naman yung sarili ko yung pinapakita ko, it's Christ in me. Amen. So, hindi na ba ako introvert? Introvert pa rin po ako. Introvert pa rin po ako. That's why I still struggle. Kaya awkward pa rin ako magbate. Awkward pa rin ako makipag-usap. Hindi ko pa rin alam kung paano mag-start ng conversations. Pero mga kapatid, it's just one part ng personality ko. Tama po? One part lang yun ng personality ko. That's not my identity. Kasi ang identity ko na, I am a child of God. Amen. Amen. So, yun po yung lagi kong iniisip, inaalala. So yes, may pagkakataon na didrain pa rin ako pag social gatherings, di ba? Pero hindi po para iwasan ko, di ba? Hindi ko na iniiwasan yung pag-attend sa mga ganon. Bagkos, di ba, ina-acknowledge ko po na itong buhay na ito, ginagamit ng Panginoon para sa ibang tao, para i-minister ang ibang tao. So ang ano ko na nga ngayon,
declaration ko, hindi na I am an introvert, hindi na I am an instrument of exaltation. Ayan. Kanta na yon, di ba? Hindi na yon. So, again, iba-iba po tayong personality. Yung iba po sa atin, di ba? Ganun din, nakaka-relate sa akin. Yung iba naman sa atin, hindi makarelate kasi ang saya-saya nila pag maraming tao, ganyan-ganyan. Energetic nila pag ano. Pero, di ba, ito pong mga ugali natin, it's just our personality, kapatid. It all boils down sa sino ka. Ikaw at ang Diyos na lang ang nakakaalam niyan. Anak ka ng Diyos, kapatid. So, hindi ka dapat mahiya. At ito nga yung sinasabi, no, binabago po tayo ng Lord. Yun po yung maganda. Kasi hindi po niya tayo hinahayaan na ganun na lang po tayo, no. Binibigay po niya yung burden sa puso natin. And if we are open, nagwo-work po ang Holy Spirit natin. Makita mo, nagpe-pray ka na. No, hindi ka na nahihiya, ikaw na yung nagpe-pray, nagli-lead ng prayer. Siyempre, kapag nag-lead ka na ng prayer, i-assign ka na niyan, mag-MC ka na, di ba? Siyempre, pag nag-MC ka na, natasanay ka na magsalita, mamaya mag-aaral ka na ng Bible, mamaya pastora ka na, hindi mo alam, di ba? Hindi ko po kayo tinatakot. May pagtawag po ang Panginoon sa lahat ng bagay. Ayan. So, yan po natin, no? Yung outreach is a result of changed lives in Christ. Amen. Outreach is a result of changed life in Christ. Ayan. Kaya ang mga testimonies po natin, mga pagbabago ng Diyos, binago po ng Diyos sa atin. Yan po yung ating finiflex. Ayan. Napakarami pong tao, kapatid, napakagaling magsalita. Yung parang kahit hindi sila Christian, talagang nilang magsalita. Baka dating politiko. Hindi, joke lang po. Hindi, talagang nandun po yung charisma sa ibang tao. Pero kapatid, iba pa rin yung binagong buhay ng Panginoong Diyos. Dahil yun po, nakakatayo ka dyan, hindi dahil sa sarili mo, kundi dahil sa ating Panginoon. So, yan. Ang tanong po sa atin ngayon, dahil ito na nga yung sinasabi natin, na pagbabago ng buhay. Ano po ang schedule nyo? Where does your schedule revolve around? Bakit? Anong relate dyan? Schedule ng transformation. Kasi kapatid, kung ano yung lagi-lagi mong ginagawa, inaalaw mo sa buhay mo, yun yung priority mo. Yan. Kung ilang hours ka sa trabaho, tapos ganyan, yun yung priority mo. Yung sa pamilya mo, kung paano ka mag-asikaso, ganyan, yun yung priority mo. So, ang tanong, priority mo ba? O nandyan ba? Nasisingit ba dyan ang pagkausap sa ating Panginoong Diyos? Yan. Nakakapag-pray ka pa ba? Nakakapag-devotion ka pa ba? Nakakapag-attend ka pa ba sa mga gawain ng ating Panginoon? So, bigyan po natin ng oras, kapatid. Pare-parehas po tayo niyan eh. Diba? Wala naman po nakakalamang sa atin sa oras dito. Pare-parehas po tayo may 24 hours. Pero ang nais po ng Panginoon, spend po natin yun for His glory. Ayan. Pang-apat po and last, love that overflows. Ayan. Love that overflows. And kung sinasabi po natin, yung sa paboritong kanta ni Pastor Boy, ano po yung paboritong kanta ni Pastor Boy? Parang may pa-quiz tayo dito. Kunin niyo po yung prize kay Pastor. Pero, ano po yung unang line doon? I love you, Lord. Ayan. Nung workers camp, sabi, ang song daw ay I love you, Lord. Sabi tuloy, ano pong version? Kasi di ba may I love you, Lord po talaga. Ay, hindi, goodness of God yun. Okay. Kasi yun po pala yung una, I love you, Lord. Hindi pala yung I love you, Lord. Ayan. So, ito pong I love you, Lord, lagi po natin kinakanta. Kung tayo po ay nagmamahal, sa mga partner, sa mga asawa ninyo po, sa ating mga kapamilya, kaibigan, mga mahalagang tao sa ating buhay. Kapag meron po tayong taong mahal,
syempre po, yung mga interest niya, yung mga paborito niya, yung mga gusto niyang kainin, di ba? Di ba parang naaano na rin natin, naa-adapt na rin natin. Parang hindi ka naman mahilig sa sa kape dati. Ngayon nagkakape yung yung asawa mo. Kape ka na rin ng kape. Ayan, maasid tuloy. Ayan. Tapos, yung mga paboritong pagkain, di ba? Mga paboritong pagkain. Ganyan po, no? Kasi, yun po yung ating naa-adapt. And then, syempre, hindi ka naman po yung yung tipo ng mahal mo na nga, ang kakainin mo palagi, yung mga ayaw niya o hindi niya kinakain, yung mga allergic siya, ganyan. Wala naman pong ganun, di ba? Kung mahal po natin, minamahal din po natin, di ba? Yung mahal niya. So, tingnan po natin, nasan ba ang heart ng Panginoong Jesus? Basahin po natin Matthew 9:36. Matthew 9:36, sabi po dyan, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Isa lamang po yan, mga kapatid, sa mga verses sa Bibles, makikita po natin ang puso ni Jesus ay sa tao. Jesus' heart is for the people. And kung awit tayo ng awit, I love you, Lord. Your mercy never fails me. Tapos hindi po natin minamahal yung ating kapwa. Hindi po natin nararamdaman yung compassion para sa ating kapatid. Parang nagmamahal po tayo sa nguso lang at hindi sa puso. At ito po, sinasabi natin, paano ko ba malalaman? Ito po context naman ng church, nabasa ko lang po. Ay, hindi pala, napanood ko sa isang video, interview ni Paul Washer, isang evangelist, anong po sa kanya, paano mo malalaman kung gaano mo kamahal ang church? Yan po yung sagot niya. Siyempre, English po yung tanong. How will you know how much you love the church? Yan po yung sagot niya. You love the church as much as you love the member who can least contribute to the advancement of that church. Napakasakit, kapatid. No? So, sa context ng Win Kalamba, huwag mo nang sagutin kung sino, kapatid, yung pangalan. Baka naman, magkaanuhan tayo dito. Sarilinin mo na lang yan. Sino yung pinakawalang ambag sa tingin mo sa church natin? Yan. Kung anong nararamdaman mo, sabi ni Paul Washer, kung anong nararamdaman mo towards the kapatid na yun yung pagmamahal mo sa church na kinabibilangan mo. Di ba? Grabe yung ouch. Ang sakit. So, ito po yung tanong sa atin. If you are truly loved by God, kapatid, who are you loving? Yan. Babalik tayo. So, love people. Love people. Yan. So, dahil 3 minutes na lang. Application na po, mga kapatid. So, una, application natin, syempre, abide. Abide where? In God's Word daily. Kapatid, hindi natin maibibigay. You cannot give what you don't have. That's why, napakahalaga po na talagang nguyain natin itong Bible. Sabi nga natin, let's dwell in the Word of God. Let's abide in the Word of God. Parang ito yung source ng buhay natin. Yung tipong hindi tayo mabubuhay one day. Kung hindi tayo makakapagbasa ng salita ng Diyos. Bakit? Hindi tayo sinusukuan ng Lord. Ikaw nga kahit nga hindi ka magbasa ng Bible mag-social media ka, may lumilitaw pa rin Word of God, di ba? Miss ka na ni Lord, kapatid. Ayan. Katagpuin mo siya. Kapag nakikita mo na yon, minsan mas matagal pa tayong nakababad. Siyempre, yung mga straight natin, kailangan nating panindigan, ganyan. Hindi po alam yun ng mga hindi nagti-TikTok, no. Sa kanila lang po yun. Pero araw-araw po nila yung ginagawa no? Hindi po kasi dapat yun maputol. Meron po yung number, ganyan. So dapat lagi silang nagsisend ng lagi silang may interaction. Pero kung ang Kristiyano, 'di ba, dapat ang straight niya sa pagbabasa ng Word of God yung inaalala niya, Nako,
Eh yung iba sa atin, ang dami ng backlogs, ang dami ng lagpas, kapatid. Miss ka na ng Lord. Ayan. Abide in God's word daily. And then next, carry the cross, denying the self is living for Christ. Yung sinasabi ko po sa inyo, no, ako, yung personality ko, ganito, no, it's a form of denying myself. Hindi sa aking convenience, hindi sa aking comfort, no, go extra mile, in our service to God, in helping others. Sasabihin mo, sis, walang-wala talaga akong time, kapatid, kahit panalangin, nandun yung opportunity natin to pray for one another. Yan po yung pangatlo. At yan po ay ACT, act. Ayan. Touch others' lives. Ayan. Touch others' lives. Yung simpleng panalangin, kapatid. Ayan. Yan naman po yung una dapat talaga. Kung gusto po nating mag-minister sa ating kapatid, panalangin po natin sila intentionally and caring for them intentionally. And kapatid, itong sinasabi natin, abide, carry, touch lives, intindihin po natin na itong lahat magagawa lang po natin kung totoo na po yung pagmamahal ng Diyos sa atin, di ba? Love people, love people. Una kang minahal ng Diyos, kapatid, upang magmahal ka rin sa iba. Let the love of God flow through you. And ito po yung iiwan ko sa inyo for tonight. The gospel came to you because it was on its way to someone else. Yan. The gospel came to you. Natagpuan ka ng gospel, kapatid. Naintindihan mo yan. Tinanggap mo yan because it was on its way to someone else. Ikaw yung daluyan, kapatid. Ikaw yung gagamitin ng Panginoong Diyos para dito sa kapatid natin na naghihintay din ng gospel, So, yun po, balik po tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Sabi ni Paul, ito yung panalangin natin tonight. Let the love of Christ compel us to do this, If we truly receive the love of Christ, it becomes a force that moves us closer to love others, love people. Tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord God, and we glorify you, Panginoon. Napakasimpleng mensahe po yung shinare niyo sa amin, na mag-focus dun sa pag-ibig mo, sa pagmamahal mo, Panginoon. At itong pag-ibig po na to, ito po yung dalhin namin at maging fire namin, Panginoon, into serving you. We know, Father God, we are standing in our faith, Lord God. Tinatayuan po namin lahat ng mga pinapaniwalaan namin. But you want us, Father God, hindi lang ibuhos lahat ng pagmamahal sa iyo, pero gusto mo, Panginoon, na nandun po kami bilang mga kamay mo upang magmahal din sa iba, Lord God, na nangangailangan pa ng pagkilala, Panginoon, sa kung sino ka. Lord, hindi po namin kaya kung kami lang. Marami po kaming mga personalities na naghihinder sa amin. Marami kaming past, Lord God, na naghihinder sa amin. Even yung mga kasalanan, Panginoon, na patuloy pa rin namin nagagawa na dahilan kung bakit hindi makadalo yung kapangyarihan mo. Father God, we surrender all of these things to you because we know kung ano po yung identity namin, Panginoon. We are your children, Lord God. At tinanggap ka namin, Panginoon. Binigay mo sa amin yung buhay na walang hanggan. Libre, Panginoon. And in this way, Lord God, we want to proclaim this to all the others, Lord. Dahil gusto namin silang makasama. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, Panginoon. Maraming salamat sapagkat ikaw po, Panginoon, yung gagawa ng paraan para sa lahat ng ito. Lord, bigyan mo kami ng tapang. Alisin mo yung takot namin, yung pagdududa namin, yung feeling namin hindi po kami karapat-dapat, hindi po namin kaya, yung feeling na mahina kami, yung feeling, Lord God, na hindi pa tamang panahon. Panginoon, gisingin mo yung puso namin, Lord God.
to honor you, to serve you, and to proclaim your message to the whole world, Panginoon. Kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kadakila, Lord God. Lord, to you and through you alone, Panginoon, magagawa namin ang lahat ng ito. And we just praise, Father God, ang work ng Holy Spirit sa buhay namin, na kaya kaming baguhin, na kaya kaming i-guide, na kaya kaming i-direct, Lord God. Nanghihingi po kami ng guidance sa inyo lamang. Maraming salamat, O Diyos, sa mga paalala mo sa amin, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon, yung nawa bigyan namin ng atensyon, ng focus, at wala na pong iba. Hindi po ang aming mga sarili, hindi ang ibang tao, hindi ang church na ito, Panginoon. Bagkus, Panginoon, kung ano po yung mandate mo para sa aming lahat. To go and make disciples of all nations, Father. Because we know, Panginoon, malapit na ang iyong muling pagbabalik, O Lord God. We thank you, Father. We glorify you. Ito po yung aming magkakasamang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.